Iginit ni Senate President Francis Escudero na dapat matukoy at mapanagot kung sino ang may-ari ng SUV na may pekeng protocol plate number na pumasok sa EDSA busway. Kaugnay niyan, posible namang magpatawag ng pagdinig si Senator Raffy Tulfo hinggil sa insidente. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Naabante mo eh. Sakit lang. Napagalamang peke ang number 7 protocol plate na gamit ng isang SUV na nag-viral sa social media na pumasok sa EDSA bus lane ng iligal. Kinumpirma yan ng Land Transportation Office kay Senate President Francis Escudero. Pero ayon kay Escudero, kailangan pa ring matukoy ng LTO kung sino ang may-ari ng sasakyan at siguraduhing mapanagot. Nagpasalamat naman si Escudero sa LTO sa kanilang mabilis na aksyon sa insidente. Si Senador Raffy Tulfo, posibleng magpatawag daw ng pagdinig sa oras na matukoy na kung sino ang mga lumabag sa batas. Para hindi na maulit yung ganung klase mga problema na kahit na sino pwede ma-make ng mga plaka left and right. Ang importante kasi sino yun? Sino yung na-make ng plaka yun? Sino yung may-ari ng plakang yun? Bakit siya may ganung klaseng plaka? That is being investigated even while we speak. Dahil din sa patuloy na paglabag ng iilan na dumadaan pa rin sa bus lane kahit bawal, may paalala rin si Tulfo sa mga motorista. Dapat sundin natin yung batas. Kung ano sinabi ng batas na bawal, dapat huwag tayo magpumilit. Bakit tayo magpumilit? So ibig sabihin na matigas ang ulo natin. Dapat talaga may parusa. Doon sa tumakas ng eskapo, pag nahuli siya, dapat yung may-ari ng sasakyan, meron dapat parusa doon at yung driver, meron dapat sanction doon. Dapat ma-revoke yung kanyang lisensya. Sinusubukan pa ng PTV News kunin ang panig ng LTO, subalit wala pa silang panibagong tugon. Ngunit nauna na sila nagpaalala sa mga motorista na hindi palalagpasin ang pagbaliwala sa mga rules and regulation ng road safety, partikular ang iligal na paggamit ng protocol plates. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.